Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is December 15, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Angels Burger, sa may C5 Road, Colyat, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Alay Mix Eatery sa may Guerrilla Street, Santo Niño, Marikina City. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay pupunta doon sa ating pick-up area. Tataas na naman. Terminal B sa Batangas Port tataas sa susunod na taon ayon sa Philippine Ports Authority. PNP nagtaas na ng alerto para sa Kapaskuhan. Mga pulis na magpapaputok ng baril sa Pasko at bagong taon binalaang masisibak sa serbisyo. Listahan naman ng mga pinagbabawal na paputok inilabas na ng PNP. Service recognition incentive matatanggap na ng mga kwalipikadong kawani ng gobyerno simula ngayong araw. Pagtanggal sa term limit, nakikitang solusyon ng isang constitutional law expert para matultukan na ang political dynasty sa bansa. Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momot Sr. handang sagutin ang reklamo laban sa kanya kaugnay ng 1.4 bilyong pisong kontrata sa gobyerno na nakuha ng kumpanya ng kanyang pamilya. Repatriation ng mga Pilipino sa Thailand at Cambodia hindi pa ikinukonsidera ng Department of Migrant Workers sa gitna ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Lisensya ng lalaking driver na nanakip sa magamang nagkakariton ng viral ngayon sa social media. Pinatawan ng 7 araw na suspensyon ng LTO. Pinapakinggan na super balita sa tanghali nationwide. Susunod na operatong tuna. Tumal sa puso. Kasama niya kapuso. Loki Aquino. May bago sa ating ilang araw pa sila ating pakikiramay. Tapos puso pakikiramay sa mga naulila ng ibaong kapuso pa rin naman natin. Si Betty Liwanag Jr. ang tawag ng kanyang mga panganak. Kung hindi Daddy Bench ay Daddy June. Betty Liwanag, maraming salamat sa pagsama sa lahat ng panahon. Gawin ko yung mga naging tagapagbalita. Ako po yung kapuso ko ang Trinidad. Kaya nila na Rocky, ako naman ang inyong kapuso kay Morales ng siya may walang kinikilingan. Yan ay 10 araw, 10 days. Bago ang Christmas. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Ito po ang super balita sa tanghali. Nationwide. Labanan na fake news. Dapat totoo. Inyong napakinggan ang super balita sa tanghali. Nationwide. Hatid sa inyo ng Super Radyo DZWB at lahat ng Super Radyo sa buong Pilipinas. Super balita sa tanghali. Nationwide. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Super balita sa tanghali. Nationwide. DZWB. Number 1 sa Mega Manila. Bibili sana ako ng tinapay sa bakery ito. Inutahan na naman ako ng tricycle. Nakakontra sila sa kalsada. Dito sa GMA, naniniwala kami na nagpabalita. Dapat walang kinikilingan, walang mga interes. Wala na bang ibang bakery dito? Walang pinapangalagahan. Wala eh, wala. Ng sambayanan. No choice. Katotohanan. Wala na, tama na. Walang bahid. Walang Eto, meron. walang Ay, di ba no? kulay.
Ito, meron. Totoo lang. Oo, ang mamahal. Yung mamahaling bakery rito, meron na. Ito. Ito ang oras ng panalangin. Bakit? Panalangin para sa pamilya. Bakit na tinatawag? Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Colosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21, Kapitulo. at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagkagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya sa iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alap at malaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pagkitunguhan na may paggalang ang kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos. Sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pakalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang itayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pakalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumalik ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming sobrang traffic. pinapanalangin din ang aming Babalikan po natin ang ulat ni Radyoman Joyce Adra. Mga kasama, sa iba pang balita, inaasahan na ng Philippine Ports Authority ang pagdagsa ng mas maraming pasahero sa mga pantalan sa bansa. Sa ginanap na kapihan sa pantalan, sinabi ni PPA General Manager Jay Santiago na posibleng umabot sa 4.6 million ang bilang ng mga pasahero simula ngayong araw hanggang January 5, 2026. Ayon pa kay Santiago, dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero, inatasan na niya ang mga tauhan sa pantalan na tiyakin na papanatilihin ng maayos sa mga pasilidad at convenient ang sitwasyon ng mga biyahero. Idinagdag pa ng opisyal na mas mahigpit na seguridad ang kanilang inilatag sa mga pantalan kung saan naka-heightened alert status na rin ang PPA ngayong araw bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero. Minamadali na rin ng PPA ang pagsasaayos sa ilang mga pasilidad ng mga pantalan na nasira dulot po ng mga nagdaang bagyo. Kaugnay niyan, tututukan din ng PPA ang mga pantalan sa Iloilo, Batangas, Mindoro, Davao at sa Maynila. Sa datos pa ng PPA mula Enero hanggang October 2025, umabot sa mahigit sa 69.1 milyon mga pasahero ang naitala. Mas mataas po yan ng 5.25% kumpara nung nagkalipas na taon. At
Balikan po natin ang hulap, mga Pilipinong naapektuhan ng tensyon sa border po ng Thailand at Cambodia, hindi na po isasailalim sa repatriation. Kasama natin sa balita, nagbabalik, Radyo Man Joyce at Direct ng Department of Migrant Workers na hindi nakakailanganin ng repatriation ng mga Pilipinong naapektuhan ng tensyon sa border ng Thailand at Cambodia. Tiniyak naman na ni DFW Secretary Hans Leo Macdac na patuloy na nakamonitor ang ahensya sa sitwasyon ng mga Pilipino sa border. Tiniyak din ng DFW na tinutulungan ang pamahalaan ng 251 Pinoy na nasa border. Sa ngayon na, patuloy pa rin ang sagupan ng Thai at Cambodia ng border. Kasama po sa Manila, Radyo Man Joyce Corrientes, Adra, sa Top RMA. Kasama para po sa ating Christmas sa Pinas, Kapitolyo ng Leyte. Tara na't pasyalan. Balita ko kasi partner, gabi-gabi daw kumikilang sa nilang giant Christmas tree at mga pailaw. Aba, kahit sino ay tiyak na mapapapuaw. Narito po ang Christmas sa Pinas Special Report ni Radyo Man Will Amadona ng RMN Tacloban. Nandito tayo ngayon sa napakagandang Kapitolyo ng probinsya ng Leyte upang ating masilayan ang napakaganda at makulay na Christmas tree na sa atin ay nagpapadama ng pinakamakahulugang pagdiriwang ng taon, ang Kapaskuhan. Ang tema ng giant Christmas tree sa Kapitolyo ng Leyte ngayong taon ay Blooming of Lights and Festival of Hope. Ito ay nagdadala ng isang makapangyarihang mensahe ng pag-asa ay patuloy na maglilingling kahit matapos ang pinakamadilim na pagsubok. Kung mapapansin nyo sa likod ko, ang sentro ng pagdiriwang na ito ay ang higanteng handcrafted na Christmas tree na tiyak ko mas kahanga-hanga pa kung makikita natin ito ng mas malapitan. Bawat bahagi ng punong ito ay may kwento, nababalutan ng daan-daang kumikislap na bulaklak. Sumisimbolo ito kung paano patuloy na namumulaklak ang Leyte sa kagandahan, tapang at katatagan sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumating. Ang bawat nagniningning na talutot ay paalaala ng pag-asa, pagkakaisa at ng hindi matitinag na lakas ng mga Leyteño, lalo na matapos ang mga pagsubok tulad ng bagyong Yolanda at ang patuloy na muling pagtayo ng ating mga komunidad. Sa tugtog ng Christmas tree ay ang Leyte Fairy o ang Diwatahan Paglao na ayon kay Ley Castillo na siyang nagdisenyo sa Christmas tree ay kinuha niya ang inspirasyon mula sa mga kwentong bayan at mitolohiya ng mga Bisaya, kung saan ang mga mabubuting espiritu ay pinoprotektahan ang mga kagubatan at komunidad. Dito sa Leyte, ang diwata ay kumakatawan sa pag-asa na bumangon sa gitna ng pagsubok, nagmamasid at gumagabay sa mga mamamayan tungo sa liwanag, pagpapagaling at sa bagong simula. Ngayong Kapaskuhan na matatagpuan nyo ito dito sa Giant Christmas Tree dito lamang sa Leyte Provincial Capital. Radyo Man Will Amadona ng 9.1 RMN Tacloban sa Takbo ng RMN. Ang Buntag na Pilipinas sa ito po sa Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad Commission on Elections sa Darangan po. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine. Alam mo ba na 27% ng isdang kinakain natin ba na ayon sa National Mapping and alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig?
Marami na tayong napag-usapan tungkol sa West Philippine Sea, pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan eh, karapatan natin yan, mga Pilipino. Kaya ayaw po namin mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin at sana protektahan. Ang problema naman po, kaya China nang pupuli. Hindi kami makapatuloy pa rin ang buhay. Ay, paano? Hanggang sila natin. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin yung mabawi natin yung lugar na yon. Kung may exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan eh, karapatan natin yan, mga Pilipino. Kahit saan mo matignan yan, ay Pilipino pa rin ang nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, natiga bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Ponsilao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Junior Mapano, galing Program po. Barangay Sisiman, Marapiles, Bataan. O si Enrico Morales na Kala po. Ano po, Pina? Teso ka? Kala ko pusa yan. Basketball. Ang dagat Ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila Fish Rights Program. Dalawang taong gulang na batang babae patay matapos aksidenteng mahulog sa ilog sa Surigao del Norte. Kasama natin sa balita si Radyoman Gerson Fuentes ng RMN Surigao. Nagdadalamhati ngayon ang pamilya ng isang bata matapos madiskubre na hulog sa ilog ng unang na-report sa otoridad ng missing person sa barangay Matinaw sa bayan ng Mainit, Surigao del Norte. Rumispondi kaagad ng Coast Guard Surigao del Norte sa isinigawang search and retrieval operation nang may nakakitang nahulog ito sa Mainit River sa Purok Mahusay sa barangay Matinaw sa nasabing bayan. Umabot sa 3 oras ang nasabing operasyon ng Coast Guard, ngunit gabi na at malakas pa ang ulan dahilan ng pagsuspindir na sabing operasyon, ngunit kinabukasan ay nagpatuloy ang search and retrieval operation ng Coast Guard. Nakitang palutang-lutang ito sa ilog na wala ng buhay. Kinumpirma naman ng kaanak ang labi ng batang kinikilalang si Baby Angel, 2 taong gulang. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Mula dito sa RMN DXRS Surigao, ito inyong Radyoman Gerson Galvera Fuentes. Tata, RMN. Tago tayo sa Ilocos Norte, mga kasama pamilya ng babaeng nagulungan ng bus sa pasukin. Sumitigaw po ng hustisya. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawak. Labis na nagdadalamhati ang pamilya Fernancia, lalong-lalo na sa anak na nabangga at nagulungan ng bus sa barangay Nagdikwan, Pasukit, Ilocos Norte. Sabi ni Mrs. Marie Grace Cornelio na masakit para sa kanyang nangyari dahil nakita niya mismo na sugatan at wala ng buhay ang kanyang ina na nasa baba pa ng bus, habang naitakbo naman sa ospital ang kanyang asawa na ngayon ay nagpapagaling na. Sa report ng PNP Pasukit ay nangyari ang aksidente matapos na makitang walang visibility vest at taillight ang sinakyang kulong-kulong ng makyanan. Dahil sa aksidente ito ay pinagpaalala ang Philippine National Police, lalong-lalo na dito sa Pasukit, Ilocos Norte, na siguraduhin maayos muna ang sipasya ang bumiyahe. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tata, RMN. Ito naman po, isa pong lalaking sumali sa fun run sa Dipolog City ang patay matapos mawalan po ng malay habang tumatakbo. Kasama natin sa Balita Radyoman Loremy Romualdo ng RMN Dipolog. On a ride
responsible sa pagamutan ng isang runner matapos itong mawala ng malay habang tumatakbo sa isinagawang fun run dito sa Dipolog City. Ayon sa mga nakakita, nawala ng malay ang biktima si alias Boyet na residente ng bayan ng Manukan dito sa lalawigan kung saan agad naman nabigyan ng first aid ang biktima sa pamamagitan ng CPR ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng dahilan ng kanyang pagkamatay at kung may pananagutan ang organizer sa nasabing fun run. Kasama mo sa DXDR RMN Dipolog, Radyoman Lormir Romualdo, Tatak RMN. Balita sa ibayong dagat, napurnada ang tangkang pagbulabog sa isang Christmas market sa Germany. Ay matapos na maaresto ang 5 individual na planong araruhin ng kotse ang mga dumarayo sa Christmas market. Ayon sa German authorities, isang Egyptian national ang pasimuno ng planong pag-atake sa buwan. Ang 3 Moroccan at isang Syrian. Patuloy namang naka-high alert ang Germany kasunod ng paglusog sa Christmas market sa Magdeburg na kumitil ng 6 na katao noong isang taon. At ating balitang showbiz, officially a world record holder. Ito po naging bagong milestone sa buhay ng aktor na si Sandro Mula. Nang tumalon siya mula sa pinakamataas na bungee jumping facility sa mundo na matatagpuan po sa Macau. Sa kanyang IG, matapang na hinarap ng niyang aktor ang nakakakaba na moment ng tumalon sa Macau Tower na may taas lamang na 764 feet. Solid anyang pakiramdam na para bang malalaglag siya sa building. Kasabay ng pasalamat sa kanyang achievement. Samantala, pabiro namang lumuhod ang kanyang ama na si Nino Mula at tinawag na Master ang kanyang anak. Sino yan? Si Sandro Mula. Akala ko si Master Wilson. Hindi, akala ko si Sandro Marcos. Congratulations! At ilang days na lang bago magpasko, 10 araw na naman kasama Merry Christmas po. ng ganda ng buwan at yaman. at sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Radyo Manzander Kayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Metro Manila. Magandang tanghali mga kasama. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tukotok para huwag mahuling sa maraming init na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Drew San Fernando at magbabalik po ang RMN Network News mamayang alas 5:30 ng hapon. Ang oras sa buong kapuluan, 12:14 ng tanghali. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umurong sa pagtulong. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. This newscast is brought to you by Nescafe Sugar Free. Huwag na magbigil. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. That portion was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. That portion was brought to you by Mars! Nandito na sa ng holiday corned beef at holiday beef loaf. Para sa ulam na pwede any time of the day. Now available in selected Pure Gold and Metro supermarkets nationwide. All day, holiday! Ikaw ba ay may iniisip ng karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programa The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Dr. Tom Latarapali. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy.
katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng supra-asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress. Medium next, marami na ayaw tulugan. Walang araw na hindi ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan to, sir, pero ito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus capsule. Ayun, subukan nyo rin. Ako po si Medium next, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mambibili sa mga butika. The secret of health. Atin munang alamin ang sekreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan. The Secret of Health. Samson Gold. Live testimony. Samson Plus Gold. Nanay Christy. Yes, sir. Nandito sa barangay, Bilo-Bilo, Tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried the Samson Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin sa mga senior at doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Samson Plus Gold and Samson Vitamin C. Samson Plus Gold. Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people. Kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento kaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namumblema at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. The Secret of Health. Samson Plus Coffee Mix. Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Samson Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day na ako eh. Samson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Kasi ako mag-alaga ng mga 否则他们宁愿被世界的 Kukunin niya dun sa balon. Yan. Kami yan, Gcash. Dapat pinais kabilang sa iyong mga hirang pinamakan. Tulungan mong maunawaan nila dahil kay Kumo ay iyong mga pag-ibig para maligtasan ng pagkakaroon. Kami hindi ito kalan, ikaw pero huwag saan
na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.